Bakit minsan parang di patas ang mundo? Bakit kung kailang masaya ka na, saka naman babawiin sa iyo ang kaligayahang minsan mo lang madama? Bakit kailangang masaktan? Bakit kailangang may maiwan? Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Sa umagang tila ba, hindi hihinto ang pagbuhos ng ulan. Isang umagang labis, akong nasasaktan. Anak, okay ka lang ba? Opo, Ama. Okay lang po ako. Sige. Tara na. Umalis na tayo. Sa sandaling ito, sumakay na kami ni Ama sa kalesang sasakyan namin sa aming pag-alis. At sa bawat pagpatak ng ulan, di ko napigilan ng mga luha kong tila ba nagsasabi ng labis na kalungkutan. Mga butil ng luhang pinawi ng mga palad ko na tila ba patak ng ulan kasabay ng kalungkutan ko. Sa buhos ng ulan na aking napagmamasdan, tila ba aking naririnig ang aking pangalan. Isang maliit na sigaw mula sa di kalayuan. Tila ba tinig ng pusong di mapakinggan. Sa labis na kalungkutan na aking nararamdaman, parang naririnig ko ang boses ni Isagani. Pero patawad, Isagani. Patawad sa paglisan ko. Patawad kasi di ako nagpaalam ng maayos sa'yo. Hanggang sa muli. At sana kung darating man ang araw na pagtatagpuin tayo ng panahon, sana hindi ka magalit sa akin. Patawad. Maaga pa lang, nagising na ako. Tapos ito, di ko alam kung bakit parang gusto kong puntahan kaagad si Damian. May kaba akong nararamdaman sa puso ko sa mga sandaling to. Hindi ko alam kung bakit, pero tila ba may nagsasabi sa akin na kailangan kong puntahan kaagad si Damian. Nanay, aalis na ako. Pupunta na ako kay Damian. Anak, sobrang aga pa. Baka tulog pa yun. Nanay, pupunta na ako. Sige anak, mag-iingat ka. Huwag kang tatakbo at baka madapa ka. Nang payagan ako ni nanay, wala na akong sinayang na mga sandali. Kahit malakas ang ulan, tumakbo ako sa labas at kumuha ako ng malaking dahon ng gabi upang maging payong ko. Hindi ko kasi pwedeng gamitin ang payong ni nanay kasi wala siyang gagamitin patungo sa palengke. Kaya ito, dahon ng gabi ang payong ko. At sa mga sandaling to, hindi ko alam kung bakit sobrang lakas ng pagtibok ng puso ko. Hindi ko alam kung bakit natatakot ako. Sa bawat maliit kong hakbang, nababalot ang kalungkutan ng aking isipan. At sa daang aking binabagtas,
Sana marating ko agad ang nagbigay kulay sa muntik kong pangarap. Subalit, hindi sapat ang maliit na paghakbang ko. Kaya eto, tumakbo na ako. Natatakot na kasi ako. Hindi ko alam kung bakit pero may takot na nararamdaman ng puso ko. At nang sandaling makarating ako sa bahay nila Damian, nakita ko kaagad ang bantay sa bahay nila na nakatano sa isang kalesang papalayo. Nang makita niya ako, agad akong nagtanong. Subalit bakit parang tila ba ayaw niyang sabihin kaagad ang sagot sa katanungan ko? Manong, si Damian po. Iyo, si Damian ba? Wala ba siyang sinabi sa'yo? Nasaan po si Damian? Ang hirap naman ito. Bakit ako pa ang kailangan magsabi sa'yo? Kakaalis lang niya kasama ang tatay niya. Uuwi na sila sa kanila. Nakita mo ba yung kalesa na umalis? Doon sila nakasakay. Mula sa napakalakas na ulan, nabitiwan ko ang dahon ng gabi na nagsisilbing panangga ko sa ulan. Tumakbo ako ng mabilis, subalit di sapat ang aking bawat paghakbang. At mula sa kalesang papalayo ng lubusan, isinisigaw ko ang pangalan ni Damian, kasabay ng pagbuhos ng malakas na ulan. Subalit tila ba di niya ako naririnig. Pero di ako susuko. Sisigaw ako hanggang sa marinig mo ako. Subalit sa sandaling to, napapagod na ako. At unti-unti nang nawawala sa paningin ko ang sinasakyan nila Damian. Unti-unti na tong naglalaho sa malakas na pagbuhos ng ulan. At ang aking mga paa, pagod at sugatan, sa daang tinatahak, nakirot ang dulot at dusang di pinangarap. Patawad Damian, napagod ako, hindi kita naabutan. Pero bakit biglaan? Bakit di ka man lang nagpaalam sa akin na aalis ka na? Bakit mo ako iniwan ng ganito? Mula sa gitna ng daan, napaupo na lang ako. Iniwang sugatan ang kamusmusan. Iniwang luhaan ang pusong nasaktan. Bakit ganun? Bakit lahat na lang ng mga mahalaga sa buhay ko ay iniiwan ako? Bakit kailangang masaktan ako? Bakit ako? Wala na akong nagawa kundi ang umiyak. Kasi di ko na maunawaan ang nangyayari. Bakit ba lagi na lang akong nasasaktan ng ganito? Iho, ayos ka lang ba? Tara na, bumalik ka na. Di mo na siya maaabutan. Manong, mabait naman akong bata. Ano bang kasalanan ko kung bakit iniiwan na lang ako palagi ng mga taong mahal ko? Iho, Isagani, halika dito. Bubuhatin na kita at ihahatid na kita sa inyo. Hindi sumagot sa tanong ko si Manong. Sa halip,
Binuhat niya ako at habang naglalakad kami pa uwi, umiiyak lang ako habang iniisip ang mga bagay na nangyayari sa buhay ko. Bakit ako? Bakit kailangan kong maranasan ng ganito?